Ayan sir, bali nandito po ako ngayon sa Barangay Kapaluhan. Ayan, so ang ganda ng langit. Ayan, bali ito po yung going dun sa community. So meron po diyang elementary at high school. And at the same time, nandun lang din po yung barangay hall ng barangay. And yun, so mula dito po sa tinatayuan ko, it's almost 700 meters. So dagat na po ng Kapaluhan yan. Ayan, so dito naman po hindi risky, kumbaga community na po yan, may mga bahay na dyan. And dito may ginagawa po ditong malaking apartment. Ayan, so yan, mga bahayan po yan, paikot. Ayan, bahayan din ito. So ito po yung barangay road niya. So sa ngayon, rough road pa, pero pasok naman po ang 4 wheels. And kahit umulan, di po kayo mag-worries na baka mabalahura yung gulong nyo, kasi matigas naman po ang daan dito. And ayan, so ito po yung property. Mula dito sa tinatayuan ko, bali almost 15 to 20 meters lang po dyan sa baka na yan na nakikita nyo. So yun na po yung property. Bali ngayon dito po ako dadaan. Yan, dito babaybayin ko siya. And mamaya isosurvey po natin yung road right of way ng property. So may kalsada naman po dyan. Ayun po yung babaybayin natin mamaya. So dito lang po ako dadaan. Ayan. So kung pupunta ka po ng dagat, dito po yung daan. Ayan. So cemented naman po ito, cemented barangay road yan, going sa beach. And yung likod ko naman, bali, kukunti naman po yung portion na rough road. O I think nasa almost 30 to 40% po yung rough road niya. And 60 to 70% na po yung cemented. Ayan. So ayan, dito naman po pupunta ngayon sa property. So ikakat ko lang po yung video para hindi humaba. Ito naman po ay nag-shortcut lang ako, pero may road right of way naman po nadadaanan going do sa property. Ayan, so ganda. Ang ganda po ng lote dito. Ayan, so almost flat. Ayan sir, mula po dun sa baka na itinuro ko kanina, so nasa 20 meters po mula sa baka, nandito na po yung property. So ito po yung muhon. Ayan, so ito yung muhon ng property. So babaybay naman po sa tinatayuan ko pag ganun. And mula sa tinatayuan ko pag ganun. Ayan. So tara, baybayin natin. Meron lang pong bakod dito sa property kasi nung pinasukat daw po yan nung karatig is nadala itong part na to. Pero nung sinukat yung property na 1,000 square meters, so lumalabas na doon po yung katugon na muhon niya. And may usap naman na daw po sa may-ari nitong nagbakod na willing naman silang tagkalin yung bakod or i-adjust if may makakabili po nitong lote. So sa ngayon, hindi lang ginagalaw kasi nga hindi rin naman po nagagamit nung may-ari. Kumbaga, nakatinggal lang yung property. So once na may nakabili, so willing naman po silang i-adjust yung bakod. Yan. So medyo may tubig lang dito kasi ito po ay naging tubugan ng kalabaw. So dahil may butas dito and tuloy-tuloy yung umulan, so nagkaroon po ng tubig. Ayan. So dito, pwede na maamo naman po ang tubig dito kung mapapansin nyo. Ayan, may tubig sa lugar. Kaya kung magtatayo po tayo ng deep well, so maamo naman po ang deep well dito. Mababaw lang po yung bill ng tubig. So hindi tayo mahihirapang maghanap ng tubig. Ayan, so pupunta naman po tayo dun sa katugon na muhon. So ito yung isang muhon, babaybayan doon. And yung isa naman po, babaybay dito sa nilalakaran ko. Ayan, medyo may tubig lang po yung lugar sa ngayon kasi tuloy-tuloy yung ulan. Ayan, so may tubig lang po itong part na to. Kasi platted po yung area. Walang daluyan ng tubig, so much better natin gawin. Magawan po natin ng drainage o kanal para yung tubig hindi may stuck sa property. Kasi pantay po ito, kaya walang daluyan yung tubig. Ayan, wala siyang puntahan. Ayan, ang good news dito sir, flatland area po ito, so hindi siya slopey. Hindi siya slope compare sa other property na halos wala ka ng bahayan. So mula doon sa pinanggalingan ko, doon sa muhon doon, so babaybayan dito. Ayan, tayuan mo nga Kuya Aton. Ayan, so tatayuan po niya. Ayan. So yung tinatayuan po nung naka-green na tao, si Kuya Aton. So yan po yung katugon ng muhon na pinanggalingan natin kanina. And nasan yung katugon niyan dito Kuya? Nandiyan daw sa danaw na yan, hindi makuha gawa na may tubig bago nandun may kahoy na yung isa. Okay. So ito po ay dating rice land na ngayon hindi na nag-ooperate, kaya yan, kung mapapansin nyo, tinubuan na siya ng damo. Ayan. Susukatin na lang ng panibago. So nandito po yung katugon niya ng muhon, yung isang muhon lang hindi pa makita. Pero
Ang pwede naman natin sir gawin is pwede naman natin i-relocate kung sakali para makita natin yung muhon niya. Ayan. So makikita naman po yan if masukat ulit yung property. Ito lang naman wala naman tigil. Pero meron sila dong point kung sakali, yung estimate para kahit hindi sukatin. Meron naman. Meron. May tuturo. Oo. Hindi lang mahanap yung muhon pero may pointing. Bago na andyan daw sa kabila niyang kwaneno, ng kahoy na yung binunga. Okay, Kapag ganyan daw yan ay parang may pointing naman doon sir, hindi lang makita yung mismong muhon niya, pero may pointing naman po ng boundary. So may palatandaan naman. yung nagbinta nito. Ito namang bakod na to, willing namang i-adjust, diba? Oo, kasi nagkamali lang po ng sukat yung kabila, kaya nadamay ito, pero nung itong kabila. Ngayon, nung sinukat po itong lote na tinatayuan ko, isa may-ari, bukod lang ng titulo ito, yan yung nabili nila, iba naman nakabili nito. Okay. At ito ang may-ari nito. Ang nakabili nito at nakabili nun, isa. Hindi. Ang may-ari nito yung kernel, ito naman kay Maring Lisa. Ay, itong kabila. Ay, yung kabila na yan, kay Paring Nilo yan, yung pagitan nito. Okay. Yung puluhan naman yan, amin. Okay. So, sa ngayon, wala namang problema dito, diba, if may makabili kay Aton? Yung bahala yung nagbibinta pati ang magturo ng kuha. Lahat kanilang titulo ay. Okay. May sketch na naman so tingnan ko din. Ayan. So, yun sir, bali ito yung lote mo. So, plat lang property po ito, kung makikita nyo naman. So, wala lang siyang tanim. And ang pwede natin gawin, pwede natin taniman yan ulit ng pwede po yung nyog or other fruit bearing trees. So, pwede natin taniman ng kakao, lansones, rambutan. So marami naman po tayong pwedeng gawin sa property. And may contact naman po ako na pwede natin kunan ng grafted fruit. So 2 to 3 years ay namumunga na po. Ganda nito. Ayan. Ganda nito. Bahayan. Agal akong sabi. Ayan. Malawak. And ang good thing dito sir, napakalapit lang po nito sa Barangay Road. And napakalapit lang po nito sa community so sa elementary at high school. So walking distance lang po and sa Barangay Hall. And kung gusto mo beach, napakalapit lang kung gusto mo pumunta sa dagat, walking distance lang po ito. Ayan, so hindi ka naman magwo-worries na baka pag bumaha, umabot sa property at marami naman po mga community diyan. Kumbaga, ang community nito, sir, nandiyan sa unahan. So kung sakali man, mauuna yung bahay nila pero wala naman pong history dito na bumaha kasi ang dami pong bahay diyan sa part na yan. So hindi naman po risk dito sa lugar na baka umabot yung tubig sa property. Ayan, so medyo may distance naman lang po ito sa dagat. Ayan. So, tara. And yun pala sir, panalo ka dito kasi ang per square meter ng property dito na malapit sa kalye o tabing kalsada is nagwa 1,000 na po per square meter. Nagkataon lang na buuan yung bibilhin natin. So, isang buo siya, hindi siya subdivided. Ayan, kaya nakamura tayo. So, ito po yung video ng property. Malawak sir, ang good thing dito pantay kahit saan ka tumingin dyan, kita mo yung boundaries mo. And malawak yung portion na pwede natin taniman kasi almost 1.5 square meter po ito. Mas malaki compared dun sa una nating in-inquire na 200,000 na 500 square meter lang. So times 3 po itong area na to. Ayan, almost 1.5 square meter and flat area po ito. Ayan. So, ayun sir, bali ito yung property natin. And ayun, so yan po yung Barangay Road, dyan tayo dumaan kanina. Bali ito naman po yung road right of way ng property. So dito, pwede po tayong dumaan, daan tao lang po, kumbaga. Tao lang talaga, pero kung gusto nyo po ipasok ang sasakyan, 4 wheel, so dito po tayo gagawa ng daan. Ito, so ikakat ko lang po, pero nasa 30 meters lang daw po ito mula dun sa kalsada, ayan. Ayun sir, bali dun po tayo galing kanina, so almost 30 meters po estimated ko mula dun sa property. Going dito sa old road na ito po yung dating daan o kalsada going po sa kampo ng Sundalo na ngayon wala na po, kumbaga umalis na yung kampo ng Sundalo. Pero ito po yung road right of way na po going dito kasi may mga community po dyan, may mga bahayan pa. So sa ngayon medyo maputik lang yung daan natin. Wala na matigil ang ulan dito kasi maulan po nung nakaraan, so almost months na. Mula nung November hanggang December po maulan dito sa Calawag. Ayan. So halos tuloy-tuloy na yung ulan at alam naman po yan ng mga Pilipino dito na pagsasapit ang buwan ng November at December, so maulan po talaga dito sa atin. Ayan. Mayo para itong
So dahil tuloy-tuloy yung ulan, so ayan, so medyo maputik po yung daan natin. So pwede natin gawin, sir, para makapasok ang 4 wheels. So pwede po natin yan tambakan ng graba. So pag tinambakan natin ng graba, oo. So kung yun ay may graba, sir, kahit maulan, hindi ka magre-risk na baka mabalahura yung sasakyan mo. Ayan, so kailangan lang natin tambakan. So ngayon lang naman po ito, pero pag tag-init, pasok naman po ang 4 wheels dito kasi dati may available po kami yung for sale dyan. So pasok naman po ang sasakyan dito. Kotse ng sundalo. So dahil Kernel, di ba may-ari nung katabi? Oo, Kernel mismo yung pala yun. Ay, yung may-ari. Okay, so yung mismong may-ari po ng lote, Kernel po. Yan, nakabili nun nagkasakit kaya binibenta. Oo, so nabili niya yun. So ngayon nagkasakit kaya binibenta po yung property. Ayan, so mula sa tinayon ko kanina, nasa almost 50 to 70 meters lang po ito. Ayan, kalsada na. So bali ito na po yung main road, barangay road ng property. And una-unahan lang po, yan na yung elementary at high school. Ayan, so pupuntahan din natin. Ito naman po isang ngayon lang dahil tuloy-tuloy yung ulan. So if mainit ang panahon, pasok naman po ang 4 wheels dyan sa part na yan. And so bali ito na po yung barangay road. Yan. Ayan, kung papansin nyo, may mga estudyante. Napakalapit lang po nito sa school. Ayan. So puntahan natin yung school. And so bali ito na po yung community ng Barangay Kapaluhan. Ayan. So yan, bali ito na po yung high school. Inyong kabila naman po is elementary. And kadikit naman ng high school yung barangay hall. Ayan. So dito naman po hindi ka magre-risk na baka liblib yung lugar kasi matao naman po sa area na to. And ito po yung community, yung likod niyan, dagat na And nakagandaan sa dagat yan, sir, kahit maraming tao dito, so hindi siya polluted na madumi, may tae ng hayop, so malinis po ang dagat dito. Ayan. Bali ito po yung high school. And yung karatig nito is barangay hall. And yung right side ko naman is yung elementary high school. Ayan. Okay. Ayan, so bali dito po tayo dumaan kanina and mula po sa tinatayuan ko, estimate ko po it's almost 150 meters mula dun sa high school na pinanggalingan din natin. Ayan, so napakalapit lang po nito sa community, sir. Ayan, kaya hindi siya risk. And kung pupunta ka naman po ng dagat, ayan, so walking distance lang din almost 700 meters to 800 meters, nasa dagat ka na. Ayan, so dalawa po yung daan dito and meron din po diyang resort si Pumoy, kung kilala nyo po yung sikat na singer na sumali ng The Voice sa abroad. Ayan, so may property po yan dyan. And yung mayor po ng Calawag meron din. And sa Karatig Barangay naman po is may nabili po dyang resort si Ayeng at si Vice Ganda sa Barangay Maligaya. So pangalawang barangay po dito sa Barangay Kapaluhan. And yung property po ni Ayeng at ni Vice Ganda is makikita nyo po pag pumunta kayo sa baybay. So katapat lang po ng dagat ng Kapaluhan yung dagat na nabili ni Yeng at ni Vice Ganda. So magkaratig po yun. And yung isa pong property na nabili ni Yeng is doon niya po sinute yung isang video music niya. Ayan, doon sa dagat mismo ng Barangay Maligaya. Nakaratig barangay din po ng Barangay Kapaluhan. Ayan, kaya papunta na po sa progressive na po itong Barangay Kapaluhan. Kasi yan, kung mapapansin nyo, dati po, nag-start ako is 2020 halos. Puro rough road pa ang daan dito. Pero ngayon is lamang na po yung cemented. Ayan. So, ito naman po yung pinupunduhan ng barangay. Yun nga lang,
hindi siya dire-diretso, bara-barangay po yung baba ng budget. Kaya yung kalsada niya is putol-putol, pero yun naman po ede-develop at ede-develop. Kasi marami akong narating na lugar na dati ay rough road pero ngayon cemented na So yun naman ay no worries po kahit rough road kasi matigas naman po yung daan at hindi ka mag-worries na baka mabalahura yung sasakyan nyo Ayan. So panalo sir, maganda yung area nakita ako. Ayan. So yun mga ka-farmlad, sorry po sa speech ko sa video kasi ito po ay pinapuntahan ng buyer natin from Australia. So pina-check sa atin yung property and so if ever hindi niya kunin, so available po ito. Pero sa ngayon, so siya po yung priority natin. Ayan, so pinosting ko lang po sa YouTube para mabilis po isend kasi medyo mahaba yung video. Ayan, so hindi po kasi nagsisend and mahina yung quality if sa Messenger or sa Viber at sa WhatsApp. So kaya in-upload ko muna sa YouTube before ko po isesend sa kanya. Ayan, so bali mga ka-farmlat idea, ginoogle map ko po yung property. Ayan, so ipo-point ko lang. Ito po yung location ng property. Ayan, so itong pino-point ko. And yan, may distance lang po ito from Barangay Road na almost 100 meters. So dito po tayo nag-start. Ayan, sa starting ng video. Ayan, so sa ngayon, ito po ay daan tao lang. And ito po talaga yung road right of way niya. Ayan, so almost 50 meters. Meron po diyang old road going sa Barangay Road. So yan po yung access road going sa property mga ka-farmlat. Ayan. So ito naman po ay need lang tambakan ng graba. Kasi nung punta po natin is medyo maulan kaya medyo maputik yung daan, pero if mainit pasok naman po ang 4 wheels diyan. So need lang natin tambakan ng graba para kahit maulan, so pasok po ang 4 wheels sa property. Napakalapit lang po nito sa high school. So yan, walking distance lang po, 100 meters lang mga ka-farmlat. Ayan, nasa school ka na at kung may kids ka, yan, napakalapit, walking distance lang. Hindi po risky yung lugar kasi ayan, kung mapapansin nyo, 100 na po ang nakatira dyan. Ayan, so may community na po dyan mga ka-farmlat. And sa barangay hall, ayan, napakalapit lang po ng barangay hall, ng barangay. And yun, sa dagat mga ka-farmlat, ayan, so napakalapit lang po, walking distance lang mga ka-farmlat. Ayan, kaya panalo ka po dito kasi napakamura po ng property. Ayan, so kung pupunta ka ng dagat, dadaan ka dito sa Barangay Road. Ayan. Ayan, so cemented Barangay Road na po ito mga ka-farmlat. Ayan. So ito na po yung dagat ng Kapaloan at isa po ito sa pinagmamalaki namin dagat dito sa Calawag. Kasi white sand yan mga ka-farmlat. Ayan. So although hindi siya ganun ka-white pero maganda po ang dagat dito. If mainit, so napakaputi po ng buhangin. And hindi po yan risky kasi napakababaw lang po ng dagat dito mga ka-farmlat. So if low tide, so almost 300 meters po yan. Yan yung buhangin na makikita nyo. Ayan, hindi po yan risk na baka pag malakas ang hangin, lumakas ang alon. Kasi kung mapapansin nyo, medyo kulong po yung dagat niya. Kaya yung alon dyan is banayad lang kahit malakas ang hangin. So kalmado po yan. Child friendly yan mga ka-farmlat. Ayan. So may distance naman po ito to town proper ng Calawag na almost 1.5 hours. Ayan, so dadaan po tayo dito sa Barangay Road papalabas ng National Highway. So ito naman po ang town proper ng Calawag. Ayan, so ito naman po ang town proper ng Calawag mga ka-farmlat. Ayan, so magdadrive po tayo ng almost 50 minutes to National Highway and 30 minutes naman po from National Highway to town proper ng Calawag. So yun po. Ayan. So ito yung location niya, balik natin. And mga ka-farmlat, kung naghahanap ka ng for retirement plan at the same time investment na rin, ayan, so panalo to mga ka-farmlat. And nagwa 1,000 na po ang per square meter dito. Nagkataon lang na malaking cut yung bibulhin natin, buuan siya kaya mura po Ayan, so panalo po ito. And wag nyo nang palampasin. Ayan, so free po ito if hindi kunin ng buyer natin. So available yan mga ka-farmlat. Ayan, so waiting lang po kayo. And yun lang mga ka-farmlat. Thank you po and God bless sa ating lahat.